May dalawang mag-asawa at 3 anak nila na babae, ang namumuhay ng masaya at payapa. At kahit na anong problema ang dumating sa kanila, sila ay nananatiling isang masayang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang namaalam ang kanilang haligi ng tahanan. Kung kaya ang natira na lamang ay ang kanilang ilaw ng tahanan at ang 3 magkakapatid, ang dating masiyahin at palaging nag-uunawaan na pamilya ay nagbago. Hindi matatawaran ang kasipagan at sakripisyo ng mga ina sa pagtatrabaho para mabuhay lamang ang kanilang mga pamilya. Dugot pawis ang kanilang ipinupuhunan upang mapunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Ngunit may mas matimbang pa sa mga material na bagay na kanilang maibibigay. At ito ang magsisilbing angkla sa ating pagkatao, gaano man kalakas ang mga unos sa ating buhay. Nay, Oh, anak, pwede pong mangingi ng pera? magkano ba kailangan mo? Tsaka, para saan ba gagamitin? 6K po para sa mga school projects. Parang napakalaking halaga naman. Pero, sige, gagawin ko na lang ng paraan. Sige, Nay, asahan ko yan. Love you. Oh, Nay, ikaw pala yan. Anak, baka meron ka ng extra 3,000. Bakit, Nay? Di ba kakabigay ko lang sa'yo nung nakaraang pambayad natin ng kuryente? Tsaka yung mga utang na naiwan ni tatay sa akin. Nay, ate, kakain na po tayo. Sige na. Tara anak, kumain na muna tayo. O, ito na po yung hotdog. Salamat. Nay, nasa na po yung hinihingi ko sa inyo? Ay, anak, nasa na nga pala yung hinihingi ko sa'yo ng 3,000? Ha? Para saan ba yun? Para ba sa kanya yun? Anak, gagamitin naman daw niya yun para sa pag-aaral niyo eh. Ba't parang napakalaki naman ang hinihingi mo dito? Laki naman ang project na yun. Ano yun, magtatayo ka ba ng building? Anak, hayaan mo na. Para naman sa pag-aaral niya yun. Pag hindi, sabihan mo agad ako pag hindi mo mabibigay at gagawin ko ng paraan. Tatanggapin ko na yung labada na inaalok ni Manong Shelo. Ay nako, kung nabubuhay lang si tatay, nabigyan niya na sana ako agad. Wow! Hindi ka pa talaga nakaka-recover? Ang tagal-tagal nang wala ni tatay, tapos ganyan ka pa. Alam mo namang nakukulangan na tayo sa mga gastusin sa bahay. Hirap na si nanay. Pero ikaw patuloy ka. Nay, ate, tama na. Nasarap tayo ng pagkain. Oh, tama na yan. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan para sa kailangan yan. Yan, dyan ka magaling. Yung pagbigyan yung anak mo sa mga hiling niya. Kahit na hirap na tayo. Bahala nga kayo dyan. Anak! Ay, tapos din ko na. Oh, anak. Ito na nga pala yung 6,000 na sinasabi mong kailangan mo para sa school. Oh, sige. Thank you, Nay. Sige nak, magpapahinga na muna ako. Napagod ako sa daming pinalaban ni Mang Shelito. Yes! Tao po, Ma'am Shelley. Ito po yung delivery niyo po. Oh, sige. Sino ba yan? Pasok na. Bukas yan. Ma'am Shelley, dito ka na lang po ipagpatong sa lamesa. Bunso! Bunso, huwag mo ko isusumbong kala nanay.
Sige po ate, mauna na po ako. Sige. Nay! 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 Nay, si Bunso tinatawag ka. Oh, anak, ba't parang hamos na hamos ka? Oh, anak. Nay, si ate nakita ko po, pinanginang niya yung perang binigay niyo po. Ano? Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Saan mo ba siya nakita? Yan yung sinasabi ko sa paborito mong anak. Hoy, totoo ba yung sinasabi ni Bunso na yung lahat ng perang ibinibigay sa'yo ni nanay, nilulustay mo lang? Oo nga, saan ka nga pala galing? Nay, nagpapaniwala ka dyan kay Bunso? Pwede ba huwag mo na paikutin ang ulo ko? Alam mo bang pinaghirapan ko yung perang maibigay lang sa'yo? Ha? Ilang labada yung tinanggap ko para sa 6,000 sinasabi mong kailangan mo. Pero ano? Ano ginawa mo? Pinang-iinom mo lang? Hindi mo ba alam na kapos na nga tayo sa buhay? Ha? Pero ginagawa ko lahat para maibigay yung pangangailangan na gusto nyo. Okay na. Sumisikip ang dibdib ko sa mga pinagkagawa mo. Ang pagsisisi ay hindi lamang simpleng pag-amin ng kasalanan. Ito ay pagbabago ng puso at isipan. Ang buhay ay sadyang mahirap. Bilang isang aral, kailangan kong masuklian ang lahat ng pagod at mapawi ang mabigat na damdamin ng aking pamilya. Kung kaya't uumpisahan kong baguhin ang aking kagustuhan dahil hindi lahat ng bagay ay makukuha mo. Lahat ng bagay ay may limitasyon. Uy, ang cute naman yun. Ay, Ay, ate. Bunso, pwede ko ba kayo makausap? oh, sige. Ano ba yun? Nay, ate, gusto ko lang mag-sorry sa mga nagawa kong mali. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga ginawa kong mali sa inyo na hindi tama sa inyo. Pinagod ko pa kayo sa mga trabaho nyo para lang mabili yung mga luho ko, magawa yung mga gusto kong gawin. Pinagsisisihan ko na lahat. Sana mapatawad nyo ako. O sige, basta huwag mo nang uulitin yung mga kasalanan ginagawa mo sa amin. Pangako, magbabago na ako. Oh, sige. At tutulong na rin ako sa pamilya. Ang kakapusan o scarcity ay isang limitadong yaman at pinakamalaking suliranin na hinaharap ng ating lipunan. Ito ay tumutukoy sa suliranin ng ekonomiya, sa pinagkukunang likas na yaman ng lipunan, upang matugunan ang mga kagustuhan at pangangailangan ng mga tao. Mahalagang pag-aralan ang kakapusan upang maunawaan natin kung paano pinahahalagahan ang isang bagay. Ang kwento na ito ay patungkol sa kakapusan ng isang normal na pamilya, na hindi lahat ng isang bagay ay makukuha mo dahil ito ay limitado lamang. Ito ay isang suliranin na problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang kwento na ito ay nagbibigay ng aral na ang kakulangan ay isang mahirap na pagsubok na mahirap solusyonan. Kung kaya hindi kailangan pagsabayin ang isang bagay na gusto mo dahil kailangan mo mamili kung ano ang mas matimbang at mahalaga dahil limitado lamang ang lahat ng bagay sa mundo. Nino? Ano sabi? Dalawang bukas. Game. Kana na. Wala kasi. Ulit. Balik. Diyos ko. Sakat naman yun, di ba? Binalik
Again! Hoy, totoo ba yung sinasabi ni Bunso? Yung perang binibigay sa'yo ni nanay, pinanglulustay mo lang itang. Oh! Bunso, wag mo ko isusumbong kay nanay. Bakit? Basta wag mo